Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayong muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, pwede po ba akong mag-request? Sa mga hindi pa nagsusubscribe, pwede po ba pakiclick muna ang ating subscribe button? Makikita po yan sa ibaba. Yung may hugis bell sa ibaba. Okay? Para sa mga nanonood ng vlog natin na ngayon, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa OFW. Yes, OFW. Marami tayong mga kababayan na mas gusto pa magtrabaho sa ibang bansa kaysa manatili sa Pilipinas. Patuloy na nagtatrabaho sa ibang bansa para pagsilbihan ng mga dayuhan. Bakit hindi tayong mga kapwa Pinoy ang pinagsisilbihan? Nag-aaral dito sa Pilipinas pero ginagamit ang kanilang pinag-aralan sa ibang bansa. Pag-usapan natin ngayon yan. Ito ang aking opinion. Alam nyo, pag sinabing OFW mga kababayan, isa yung masalimot, makasaysayan, yung mga bagay na parang ang hirap tanggapin, no, bilang isang OFW. Actually, naging isang OFW rin. So, maraming karanasan o maraming naranasan ang ating iba't ibang mga kababayan saan man panig ng mundo. Pero mag-stick muna tayo sa isang bansa, no, sa aking napuntahan. Ako po ay nakapunta sa Saudi Arabia kung saan isa sa nakita ko na pinakamahigpit ang batas ng Saudi Arabia dahil sa pinapatupad din ng batas. Wala po akong tutol o anumang uring pag hindi pagsang-ayon sa kanilang batas. Kasi maganda rin po naman ang kanilang batas. Pero ang atin pong pag-usapan ngayon ay ang OFW. So, ano po ba yung OFW? Ito po yung pumupunta para magtrabaho sa ibang bansa. Tulad ng nasabi ko, nag-aaral dito sa Pilipinas, ginagamit yung pinag-aralan nila, hindi sa sariling bayan natin, kundi sa ibang bansa. Bakit nga ba? Di ba? Kasi, dapat na makinabang, tayo mismo. Alam niyo kung bakit? Sahod o sweldo. Ang pinag-usapan dito po, yung sahod o sweldo. Okay? Kaya sila napipilitan na mangibang bansa dahil unang-una sa pangarap nila sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga anak. So, masakit man na iwanan ang kanilang mga pamilya, kanilang mga anak, minsan maliliit pa. So, iniiwanan na kasi para sa kanilang mga pangarap na hindi nila makukuha dito sa Pilipinas. Pero, alam niyo mga kababayan, hindi lahat ng nag-OFW is nag-success. So, isa na ako doon. No? Hindi lahat po ng OFW. Ang naranasan ng karamihan is hirap, pagtitiis. So, grabe, no? Bilang karanasan sa OFW sa ibang bansa, especially ating mga kababaihan. Ito po pasintabi, wala po tayong tinutukoy, wala po tayong pinapatamaan. Pero, siyempre, sa ating mga nakikita at sa ating mga karanasan is talagang napakarami. So, itong nating buhay, yung mapalayo sa pamilya. Okay. Ngayon, hindi lingad sa atin na nagkaroon tayo ng isang presidente na nagmahal sa mga OFW. Alam niyo yan, mga ka-DDS, walang iba kundi ang ating pangmahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya lamang po talaga ang nagbigay talaga ng pagmamahal. Talagang nagporsige siya na bigyan ng pagpapalaga. Ang sabi nga niya sa isang
salita niya na ano ba ang aming naggawang kasalanan sa inyo? Ang nagawang kasalanan lang naman namin sa inyo ay dahil mahirap kami. Kaya kami napunta sa inyo. Ayan. Binigyan tayo ng protection ng ating mahal na Pangulo. Siya ang nagpadama sa mga OFW na merong isang gobyerno, isang presidente na nagbigay ng papapahalaga. So wala akong tutol doon kasi talagang proud ako bilang DDS, proud din ako bilang nagkakaroon ng Pangulo na tulad ng isang Rodrigo Roa Duterte, no? Dahil ipinadama niya sa mga OFW talaga yung kahalagahan, pagmamahal niya, pagpupursige na gusto niyang mapabuti ang ating inang bayan. Sa kabila nun, mga mahal kong mga kababayan, maaaring sa kabisihan ng ating Pangulo na maging mapabuti lalo ang OFW. Siguro nakaligtaan lang doon na ating na mahal na Pangulo ang mga bagay-bagay sa kahalagahan. So, wala akong, yung opinion ko po is ang OFW ay nagpapasalamat sa ating ginawa ng ating mahal na Pangulo. Ngayon, meron po akong mga suggestion. Ito po yung suggestion ko. Ang mahal na Pangulo ay nagbigay ng seguridad sa ating mga OFW, especially in Middle East. No? Ang nakita ko lang, naging kulang ng Pangulo, siguro hindi lang naman ko nakita, ay yung sahod. No? Ang sahod po ng OFW sa Middle East is napakababa. Halos kung iisipin mo, halos sweldo lang din natin dito sa Pinas. Pero bakit nandun pa rin sila? Diba? Maraming katanungan. Pero ang suggestion ko sana is hanggat maaaring mabago ang mga sweldo ng OFW sa Middle East. So gawin na sana natin ng starting ng 60,000 to 120,000. Why? Diba? Bakit hindi? Kaya yan. Bakit hindi? Ang yaman ng bansang mga yan. Bakit kaya ng ibang mga bansa? Kahit nga Asia, Singapore, Hong Kong, naibibigay yan, 100,000 eh. Bakit hanggang ngayon, ang Middle East ang baba pa rin? Diba? So, ang suggestion ko talaga dyan, palakihin ang sweldo. Kasi, kaya nga yan nag-abroad eh. Diba? Sabi nga ng ating mahal na Pangulo dati, nag-abroadan yan. Eto naman sa Pilipinas, pinasok naman tayo ng droga. Kahit anong porsige ng mga magulang na nandyan sa ibang bansa, o ito naman eh, na ang kanilang iniwan dito ay nalulong sa droga, ano na mangyayari? Di sira pa rin ang pamilya. Eh, ang gusto ipaano ng Pangulo na pati dito, ikaw na iniwan na pamilya, isipin mo na ang mga magulang mo nag-abroad para sa'yo, para sa kinabukasan nyo. So, hanggat maaari, huwag mong pasukin ito kasi ito na lang ikaw ang pag-asa ng magulang eh. Mag-aaral ka mabuti, ano mang gusto mo ibibigay sa'yo. Kaso nga lang, dahil ang isang pamilya, pag wala talagang tumatayong magulang, ang iba, di ba, naiiwan sa mga kamag-anak, mga anak, naiiwan sa ano. So, hindi natin alam yung mga history na nagiging ano ng kanilang mga anak kaya nagkakaroon ng so maraming bagay na nagtatagal ang mga OFW doon kasi nga sinatsagaan na lang nila, pero kung iyan bilang tulong na lang din ng gobyerno sana natin palakihin. Kaya ang gusto ng presidente natin doon na someday darating ang panahon na lahat kayo magsisipag-uwian na sa Pilipinas. Ganun kaganda yung kanyang pananaw, yung kanyang pangarap. Ayaw ko kayo habang buhay na lang na gawing katulong alila sa ibang bayan. Ang gusto niya, darating ang panahon
umuwi ka. So ano pa yung suggestion ko? Ito ngayon yung suggestion ko, ito yung pumapasok. Kung ayaw mong tumagal sila doon, sa ibang bansa, pasweldohin mo sila ng nararapat sa kanila. Kasi, ang presidente na nga nagsabi na, minsan hinihiram ng mga ano, totoo yan. Alam niyo po sa Saudi Arabia, totoo yan. Ang tulog, especially ng mga kadama, yung mga katulong, halos 1 oras, 2 oras lang. Bakit? Pagkatapos ng oras dito sa amo niya, hihiramin niya ng kapatid, bayaw, hipag, lahat, papatrabahuin niyan. Nakita mo, ang daming talaga nakakawa. Ang daming mga kadama, katulong na talagang ginagawa ng hindi maganda. Diba? Sobra-sobra. Dahil wala sa magawa, dahil batas nila sumusunod, tinitiis. Diba? Karamihan, uwing unat ang paa. Dahil nagtitiis. So, bilang gobyerno, bilang pagmamahal, papahalaga sa kanila, ituloy natin yung sinimulan ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte na pangalagaan. So, ano yung ibig ko sabihin? Pag iyan may nakuha na puhunan para makauwi na ng Pilipinas, palagay nyo hindi tatagal pa yan? Hindi tatagal yan. Uuwi ng Pilipinas siya kasi nandito ang pamilya yan. Kaya yung sa Middle East, sinasuggest ko talaga ng taasan kasi walang magagawa yung mga ganyang ano. Kita mo kasi ibang bansa, di ba? So, mga Europe, mga open city na tinatawag. Talagang naibibigay nila hanggang 250,000, kalahating milyon pa nga, di ba? Meron mga ganyan mga sahod. So, ano yung pagkakaiba nila? Kaya Middle East, mas mayaman din yung bansa. Di ba? Maraming OFW, especially sa ating mga mahal nating kapatid ng mga Muslim. Ang iba dyan hindi nakapag-aral kasi gusto nila, yun na lang ang paraan na mag-abroad. Tinitiis. Di ba? Tinitiis nila kung anumang kasakit, anumang pero grabe talaga. Alam nyo kasi sa ibang bansa, especially sa Saudi Arabia, even tubig. Tulog ka, nagigisingin ka pa para kunin pa, pakuha pa sa yung tubig, iabot lang doon. Di ba? Grabe talaga ang mga paghihirap. So, suklian natin. Tayong gobyerno, yung mga nakaupo, tutukan yan, na ibigay mo yan, kasi tayo kasi mga Pilipino, masisipag tayo kung tama yung nakukuha natin. Diba? Kasi parang din sa pamilya yan, maraming kababayan natin nag-OFW pero walang successful. Especially sa Middle East, no? Tinutukoy ko lang yung mga bansa kasi kaya naman nila ibigay yung sweldo na yan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin na itataas yan. No? So, yan yung suggestion ko. Gusto ko lang namang iparating sa inyo na yung mga gusto mag-OFW, na hanggat maaari, pumunta kayo sa tama yung kalagyan na meron kayong makukuha sa inyong pagbalik o meron kayong madala. No? Pero ganun pa man, alam kong darating ang panahon na lahat ng yan ay makukuha natin lahat. Darating ang panahon, may isang taong tatayo. Darating ang panahon, may isang taong makikipaglaban para yan. Naniniwala ako dyan sa kasabihan. Kasi, yung kakulangan, nasa gobyerno talaga yan. So, isa yan na dapat natin tingnan din, no? Na naniniwala rin ako na darating ang panahon, yung sinasabi ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte, na darating ang panahon, magiging maunlad at masagana rin ang ating bayan. Darating yan, may mga darating na mamumuno na magiging mahusay, no? Na magkakaroon ka ng protection kahit even nasa ibang bansa ka man, bibigyan ka niya ng protection. May darating na mga ganyan mamumuno. So, inaantay natin. So, hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli, Robert Agad. Tandaan,
Pag may tanong, sagot agad.